Pagdating namin sa bahay nila, sinalubong kami ng amoy ng bagong lutong adobo mula sa kusina. Nandoon ang tatay niya tahimik at seryoso at ang stepmom niya na nakangiti habang inilalapag ang mga ulam sa mesa. "Uy, siya ba yung sinasabi mong special guest mo?" Tanong ng stepmom habang inaayos ang mga plato. "Oo, siya nga ma," sagot ng boyfriend ko sabay hawak sa kamay ko at pinaupo sa tabi niya. Habang kumakain kami, napansin kong madalas silang magbiro sa isa't isa. May mga tingin na parang sila lang ang nagkakaintindihan. Hindi ko naman masyadong pinansin. Siguro nga sanay lang sila sa ganong asaran. Matapos ang hapunan, nagyaya ang boyfriend ko na manood kami ng pelikula sa sala. Nakatulog siya sa sofa habang ako naman ay nakatingin sa paligid ng bahay, sinusubukang kilalanin ang bagong kapaligiran. Tahimik ang paligid, maliban sa mahinang tunog ng orasan sa dingding. Pumunta ako sa banyo sa itaas para maghugas ng kamay. Habang dumadaan ako sa pasilyo, narinig ko mula sa isa sa mga kwarto ang mahihinang boses. May halakhak na pamilyar sa akin. Napatigil ako sandali, parang boses ng boyfriend ko. Pero imposible. Nasa sala siya kanina at mahimbing na natutulog. Nakatayo lang ako roon, pinapakinggan kung magpapatuloy pa ang tunog. Nang humina na ito, tumuloy na ako sa banyo, kunwari ay wala lang. Kinabukasan, maaga akong nagising. Hindi ako sanay sa kama na matigas at malamig ang kutsyon, kaya ilang beses akong nagpaikot-ikot bago tuluyang bumangon. Paglabas ko ng kwarto, nadaanan ko ang kusina. Nandun na si stepmom, naka-apron at abala sa pagtimpla ng kape. "Ay, gising ka na pala. Tulog pa yung boyfriend mo," sabi niya habang inilalapag ang mug sa mesa. Tumango lang ako at ngumiti. Napansin kong sa kabilang mug na tinimpla niya, may nakaukit na pangalan ng boyfriend ko. Maingat niya iyong tinakpan ng palad habang inaabot sa gilid ng mesa. Makalipas ang ilang minuto, bumaba ang boyfriend ko nakangiti, magulo ang buhok, at parang bagong ligo. Naupo siya sa tabi ng stepmom niya at kinuha ang mug na para sa kanya, hindi man lang tumitingin sa akin. Habang nag-aalmusal kami, napansin kong tuwing may matapong mumo sa damit ng boyfriend ko, si stepmom mismo ang mabilis na sumasaway at pumupunas dito. Nakangiti lang siya habang pinupunasan yon. Pagkatapos ng almusal, nagyaya ang boyfriend ko na lumabas kami para bumili ng ilang gamit. Habang nasa sasakyan, dumaan kami sa maliit na tindahan. Nakita ko mula sa side mirror ang stepmom sa balkonahe. Nakatingin lang sa amin, nakangiti na parang may gustong iparating. Hindi ko alam kung bakit, pero ramdam kong may bigat ang titig na yon. Pagbalik namin sa bahay, sinabi ng tatay ng boyfriend ko na aalis siya papuntang probinsya para asikasuhin ang negosyo. Wala raw siyang babalikan hanggang Linggo. Nang marinig ko yon, napansin kong parang kumislap ang mata ng stepmom niya at ang boyfriend ko naman ay parang biglang gumaan ang pakiramdam. Gabi na nang matapos ang araw. Akala ko mapapahinga na ako, pero muli kong narinig ang mahinang halakhak mula sa itaas. Hindi ko na inusisa, pero alam kong hindi na yon guni-guni lang. Kinagabihan habang abala ako sa pag-aayos ng mga gamit sa kwarto, biglang nawala ang ilaw sa bahay. Nasa gitna kami ng brownout at tanging liwanag lang mula sa buwan ang sumisilip sa bintana. Lumabas ako ng kwarto para maghanap ng flashlight. Habang dahan-dahan akong bumababa ng hagdan, narinig ko mula sa may kusina ang mahihinang yabag at pabulong na usapan. Hindi ko makita ng malinaw, pero sa daplis ng liwanag mula sa bintana, nasilayan ko ang dalawang anino, isang lalaki at isang babae, magkaharap at sobrang magkalapit. "Baka magising siya," pabulong na sabi ng babae. "Relax lang, walang makakaalam," sagot ng lalaki. Parang umalingaw-ngaw ang bawat salita sa tenga ko. Hindi ko pinakitaan ang reaksyon, bagkus ay bumalik ako sa kwarto na parang wala lang. Pero sa loob ko, nagsimula nang mabuo ang malinaw na larawan ng katotohanan. Kinabukasan, mas naging mapanuri na ako sa bawat kilos nila. Kapag nasa sala kami, ramdam ko ang mga sulyap na palihim na ipinapadala nila sa isa't isa. Kapag may maliit na bagay na kailangan, sila agad ang gumagalaw para magkasabay. At tuwing aalis ako sa kwarto kahit saglit lang, palaging may nababago sa ayos ng kanilang pagkakaupo. Parang biglang lumalayo. Naisip ko kung totoo man ang iniisip ko, hindi sapat ang basta na lang akong umalis. Kailangan nilang maramdaman kung gaano kasakit ang ginagawa nila sa akin. At iyon ang magiging paghihiganti ko. Sa gabing iyon, habang lahat ay tahimik na natutulog, inilabas ko ang aking telepono. Sinimulan kong i-record ang mga tunog mula sa pasilyo.
Nagbabaka sakaling makakuha ng ebidensya. Hindi ko alam kung anong eksaktong maririnig ko, pero ramdam kong malapit na akong makakuha ng katotohanan. Madaling araw na nang magising ako dahil sa mahihinang yabag mula sa pasilyo. Nilingon ko ang orasan, 3:00. Kumuha ako ng jacket at lumabas ng kwarto. Maingat ang bawat hakbang para hindi ako marinig. Habang papalapit ako sa dulo ng pasilyo, narinig kong bumukas ang pinto ng guest room. Dahan-dahan akong sumilip mula sa sulok. Doon ko nakita ang boyfriend ko, naka-shirt lang at hawak ang isang baso ng tubig, palabas mula sa loob ng kwarto ng stepmom niya. Hindi niya ako nakita. Tumalikod siya at bumaba ng hagdan, pero bago tuluyang mawala sa paningin ko, bumalik pa siya sandali at sumilip muli sa pinto ng kwarto ng stepmom. Doon siya ngumiti, isang ngiting hindi ko pa nakikita mula sa kanya na hindi niya pinapakita sa akin. Agad akong bumalik sa kwarto, mabilis ang tibok ng puso. Hindi na kailangan ng salita. Sapat na ang nakita ko para kumpirmahin ang hinala ko. Ang dating mga biro at tinginan na hindi ko binibigyan ng halaga, ngayon ay parang malinaw na patunay ng pagtataksil. Kinabukasan, nagkunwari akong normal lang ang lahat. Nakasabay ko sila sa almusal. Nag-usap kami na parang walang nangyari. Pero sa ilalim ng aking ngiti, unti-unti ko nang binubuo ang plano ko. Hindi ako aalis ng luhaan. Kung iniisip nila na matatakpan ng mga ngiti at simpleng kilos ang ginawa nila, nagkakamali sila. Ipaparamdam ko sa kanila ang sakit ng pagtataksil. Sa paraang hindi nila inaasahan. Mag-aalas-2 na ng gabi. Tahimik ang buong bahay, pero hindi ako dalawin ng antok. Nakaupo lang ako sa gilid ng kama, hawak ang phone ko, hinihintay ang tamang oras. Kanina pa ako naghihinala na may mangyayari ngayong gabi. Ramdam ko sa kilos ng boyfriend ko. Pasimple ang tingin sa akin habang abala sa paghahanda ng tsaa sa kusina kanina, pero tila wala sa sariling nagmamadali matapos noon. At kanina, nakita kong sumilip siya sa kwarto ko para lang magsabi ng matulog ka na bago agad umakyat ulit. Kaya heto ako ngayon, nakahandang mag-record. Binuksan ko ang camera ng phone ko at pinili ang setting na halos walang tunog ang pagre-record. Lumabas ako ng kwarto ng dahan-dahan, halos idikit sa paderang katawan para hindi lumikha ng ingay. Sa dulo ng pasilyo, bahagyang nakabukas ang pinto ng guest room doon, natutulog ang stepmom niya. Sumilip ako ng kaunti. Kita ko mula sa siwang ng pinto ang boyfriend ko, nakaupo sa gilid ng kama, at si stepmom niya na nakatayo sa harapan niya, magkausap ng pabulong at humahagik-gik. Hindi malinaw ang bawat salita, pero malinaw ang kilos at titig na hindi para sa magina. Itinaas ko ang phone ko at sinimulang i-record ang lahat. Maingat, mabagal, pero malinaw. Ang bawat galaw, bawat tingin, hanggang sa magsimula silang maghalikan at hubaran ng isa't isa, lahat iyon nakunan ko. Pagbalik ko sa kwarto, binuksan ko agad ang messenger at tinype ang isang mensahe para sa tatay ng boyfriend ko. May kailangan kang malaman, kailangan mong bumalik agad. Sinend ko iyon, kasama ang isang maikling video clip. Walang caption, walang paliwanag, dahil mas malinaw ang video kaysa anumang salita na maaari kong sabihin. Pagkapindot ko ng send, huminga ako ng malalim. Alam kong bukas may magbabago sa bahay na ito. Kinabukasan, dumating ang tatay niya mula probinsya. Ay pa, ang aga mo. Masayang bati ng boyfriend ko, sabay yakap dito. May natapos agad yung trabaho, kaya umuwi na rin ako. Casual na sagot ng tatay niya, na parang walang mabigat na dahilan sa pagbalik. Walang nakakaalam maliban sa amin, na kagabi pa lang, hawak na namin ang ebidensya laban sa kanya at sa stepmom niya. Pero wala kaming binanggit. Tahimik lang. Pinanatili naming normal ang lahat para walang kutob ang boyfriend ko. Makalipas ang ilang oras, nagyaya siya na lumabas para bumili ng mga snacks. Ikaw na lang muna. Masakit pa ulo ko, sagot ko, habang nakaupo sa sofa. Nagpaalam siya, naglakad palabas, at maya-maya ay narinig ko ang pagsara ng pinto. Pagkaalis niya, nanatili ako sa sala. Nandun din ang tatay niya, nanonood ng balita. Nagsimula kaming magkwentuhan, mga simpleng biro at kwento lang sa umpisa. Pero unti-unti nagiging mas magaan ang atmosphere. May mga sandaling napapalapit kami, mga hawak sa braso na tila natural lang at mga tingin na mas matagal kaysa karaniwan. Nagsimula ang kumandong sa kanya at hinalikan niya ang leeg ko habang humahawak sa iba't ibang parte ng katawan ko. Wala sa isip ko, o yun ang gusto niyang isipin, na babalik agad ang boyfriend ko.
Biglang may narinig kaming pagbukas ng pinto. Pero hindi ako tumingin. Patuloy lang akong nakikipag-usap sa tatay niya. Nakatawa, parang wala lang. May marahan pa akong pagpatong ng kamay sa braso niya habang nagsasabi ng, "Ano ba nakikiliti ako?" Hanggang sa napansin ko ang katahimikan. Tumigil ang tatay niya sa pagsasalita at sa gilid ng mata ko, nakita ko siya, ang boyfriend ko, nakahinto sa may pintuan, hawak ang paper bag ng snacks at nakatitig sa amin na para bang binagsakan ng mundo. "Anong ginagawa niyo?" Mabigat ang boses niya, puno ng galit at hindi makapaniwala. Lumingon ako, mabagal, parang nagulat. "Ha? Kakauwi mo na pala?" Sinalo lang ako ni tatay na dulas kasi ako. Pero sa dulo ng mga salita ko, may bahagyang ngiti. Isang nangiting alam kong maglalaro sa isip niya buong buhay niya. Hindi na ako nagpaliwanag. Tumayo ako, dumiretso sa kwarto, iniwan silang dalawa sa sala, isang anak na puno ng galit at isang ama na tahimik lang pero alam ang totoong laro. Kinagabihan, umakyat ako sa kwarto at sinadyang magpalit ng mas manipis na damit para makita ang hubog ng katawan ko. Tiningnan ko ang sarili sa salamin, sakto lang para magmukhang hindi ako nag-aayos, pero may dating pa rin. Nilagay ko ang kamay ko sa tiyan at umubo-ubo ng kaunti para makumpleto ang drama. Pagbaba ko, nandun ang tatay niya sa sala. Lumapit ako, kunwari ay balisa. "Tito, wala na akong masuot. Lahat nasa labahan pa," mahina akong sabi. Tsaka, parang nilalagnat ata ako, nahihilo ako. Tumayo siya agad at tinignan ang noo ko, saka hinawakan ang kamay ko. "Mainit nga. Halika, umupo ka muna." Umupo ako sa kandungan niya at hinawakan niya ang balikat ko habang tinatanong kung kumain na ba ako. Sinadya kong tumagilid ng kaunti, parang naghahanap ng masasandalan at hinayaan ko na manatiling nakalapat ang kamay niya sa balikat ko ng mas matagal kaysa normal na para bang nakayakap siya sa akin. Sa labas ng bahay, hindi namin alam na paparating na pala ang boyfriend ko. May nakalimutan siyang dokumento sa kotse at dahan-dahan niyang binuksan ang pinto gamit ang spare key. Pagpasok niya, bumungad sa kanya ang eksena. Ako, nakaupo sa kandungan, nakasandal sa tatay niya, habang hawak nito ang balikat ko at nakatingin sa akin na parang may malalim na pinag-uusapan. "Anong nangyayari dito?" Malamig niyang tanong. Tumingin ako sa kanya na parang nagulat, pero hindi kabado. May lagnat ako at muntik na ko mahimatay, buti tinulungan ako ni Tito. Tumango ang tatay niya, kunwari sumasang-ayon, pero kita ko sa gilid ng mata ko ang unti-unting pagusbong ng duda sa mukha ng boyfriend ko. Hindi pa siya naniniwala, pero wala pa siyang malinaw na ebidensya. Umaga iyon, tahimik sa bahay. Maaga umalis ang stepmom para mamalengke, habang si boyfriend naman ay nasa trabaho. Naiwan lang ako at ang tatay niya. Habang nag-aayos ako sa kusina, lumapit siya sa likod ko at biglang hinawakan ang baywang ko. "Tito, baka may makakita," mahina kong sabi, pero hindi ko siya itinaboy. Sa totoo lang, iyon ang plano. Pabayaan siya para may ebidensya na kapag dumating ang boyfriend ko. Ngumisi lang siya at hinila ako papunta sa sofa. Wala na akong ginawa para pigilan siya. Hindi namin alam, mabilis lang pala ang errands ng stepmom at balak niyang dumaan muna sa kaibigan bago umuwi. Sa kabilang banda, si boyfriend naman ay napaaga ng uwi mula sa trabaho dahil sa kanseladong meeting. Tahimik siyang pumasok gamit ang susi, dala-dala ang pagod, pero napako sa kinatatayuan nang marinig ang mahinang tawa at bulungan mula sa sala. Dahan-dahan siyang lumapit at doon niya nakita ang eksena. Ako, nakaupo sa kandungan ng tatay niya, habang yakap-yakap ako nito at nakahilig ako sa dibdib niya. Halos magdikit na ang labi namin. "Anong ginagawa niyo?" Malakas niyang sigaw. Nagulat ako at mabilis na tumayo. Kunwari ay natataranta. "Mami, muntik lang akong mahimatay. Nahilo ako kaya napaupo ako sa lap ni Tito." Pero hindi na siya nakinig. Kita ko sa mata niya ang halong galit at pagkasuklam habang ang tatay niya ay napapailing lang at kunwari walang mali siya ang nangyari. Hindi siya nag-ingay pa, pero alam kong sa loob-loob niya, nag-ipon na siya ng galit at paghihinala. Hindi niya alam, sa susunod na pagkakataon, mas malinaw at walang lusot na ebidensya na ang makukuha niya. Pagkatapos ng tanghalian, umakyat muna ako sa kwarto para magpahinga. Tahimik ang buong bahay. Wala si stepmom, sabi ni Tito siya ay
namalengke raw. Si BF naman ay nasa trabaho pa at malamang mamayang gabi pa uuwi. Pero may ideya na akong siguradong ikagugulat niya. Lumabas ako ng kwarto, suot lang ang tuwalya, nakaptapis sa aking katawan. Hindi na ako nagabala magsuot ng bra o kahit shorts sa loob at sinadya kong hindi itali ng maayos ang sinturon ng robe para bahagyang bumuka habang naglalakad ako. Paglabas ko ng kwarto, nakita ko si Tito na mag-isa sa sala, nanonood ng TV. Naka-short lang siya at may hawak na tasa ng kape. "Hais! Ang init!" sabi ko sabay kindat. Tumawa lang siya. "Wala ka bang ibang damit?" "Wala pala akong maisuot, basa pa lahat sa labahan," sabi ko habang nakatawel lang, kunyari walang mali siya. Napalingon siya at natigilan. May mga damit ka sa kwarto, di ba? Kaso puro pambahay. Nakakahiya naman lumabas sa harap ng ibang tao." Sabay upo ko sa sofa malapit sa kanya, parang walang pakialam. Tayo lang naman nandito," sabi niya, pero halata sa boses ang kaba. Lumapit ako ng bahagya, kunwari may tinuturo sa hawak niyang cellphone, pero sinadyang magdikit ang braso namin. Naamoy ko ang pabango niya, matapang parang amoy lalaking sanay sa trabaho sa labas. Di rin talaga ako nagdalawang isip sa plano kong ito, dahil bata pa sa Tito at Juan. Halatang pinapaligiran ng mga kababaihan noong kabataan niya. "Tito, baka naman may pwedeng yung shirt mo." Sinadya kong di tapusin ang pangungusap at tanggalin ang damit, sabay yuko para abutin ang kape sa mesa, kaya lalong lumapit ang mukha ko sa kanya. Napahinga siya ng malalim. Hindi na kami nag-uusap, pero ramdam ko ang init ng tingin niya, hanggang sa dahan-dahan siyang lumapit at hanggang sa magdikit na ang labi namin. Tuluyan ko nang nilapit ang katawan ko sa kanya. Mainit ang palad niyang sumapo sa bewang ko at doon na nagsimula. Tinanggal ang towel na nakatapis sa katawan ko at inumpisahan na hawakan ang iba't ibang parte ng katawan ko hanggang sa ipinasok niya sa akin. Sa gitna ng halinghingan, biglang bumukas ang pinto. "Anong?" Sigaw ng boyfriend ko, nakararating lang galing trabaho. Halos mabitawan niya ang bag sa nakita. Napatayo si Tito, pero huli na. Ako naman, nakatitig lang sa kanya, hindi nag-aapura para magpaliwanag. Walang nagsalita, pero alam kong iyon na ang simula ng gulo sa bahay na, "To! Ano to?" Sigaw niya habang nanginginig ang boses. Kita ko sa mukha niya ang galit at pagkabigla. "Ano bang iniisip mo?" Mabilis kong sagot, kunwari nagtataka. "Hindi mo ba pwedeng intindihin?" "Intindihin? Nakita ko mismo," putol niya. Halos hindi ko siya tinapos, tumayo ako at lumapit sa kanya. "Alam mo namang hindi ako marunong magsinungaling sa harap ng taong mahal ko. Pero alam mo ba kung gaano kasakit ang maloko?" Sagot ko, hindi na ako nagbihis pa at inilagay na lang ang towel sa katawan ko. Napalunok siya, pero hindi agad nakapagsalita. "Akala mo ba hindi ko alam?" Dagdag ko, sabay tingin sa kanya ng diretso sa mata. "Ikaw at ang stepmom mo?" Namutla siya. Paano mo? Wala kang nalalaman sa sakit hanggang hindi mo nararanasan?" Tuloy ko, sabay ngiti ng mapait. "Ginawa ko to para maramdaman mo kung gaano kahirap makita ang taong mahal mo." May ginagawa sa iba. Tahimik lang si Tito, parang gusto nang lumubog sa lupa. Hindi na niya ako matingnan. Kaya pala, mahina pero puno ng galit ang boses niya. "Kaya pala parang wala ka ng gana sa akin nitong mga nakaraang linggo?" "Hindi lang wala akong gana," sagot ko. "Wala ka ng karapatan sa akin mula nang ipagpalit mo ako sa sarili mong pamilya." Natigilan siya, nanginginig ang kamao. Sa isang iglap, umikot siya at lumabas ng bahay. Malakas ang pagbagsak ng pinto. Naiwan kaming dalawa ni Tito, tahimik. Sa loob-loob ko, tapos na ang laro. At kahit hindi ko aminin ng harapan, alam kong tama lang na ibalik ko sa kanya ang sakit na una niyang ibinigay sa akin. Pagkalipas ng halos 1 oras, dumating ang stepmom niya mula sa palengke. May dala pa siyang 2 supot ng gulay at prutas. "Uy, andito ka pala," bati niya habang inilalapag ang mga pinamili sa mesa. "Ang boyfriend mo nandito?" Hindi ako agad sumagot, tumingin lang ako sa kanya at saka ngumiti ng tipid. "Umalis na siya," sagot ko. Malumanay pero may bahid ng pananabik sa magiging reaksyon niya. "Ha? Bakit?" tanong niya, halatang nagtataka. Bago pa ako makasagot, lumabas si Tito mula sa kusina. Kita ko kung paano bahagyang nanlaki ang mata niya nang makita itong pawis na pawis at halatang hindi maipinta ang mukha. "Anong nangyayari dito?"
Mabagal pero puno ng tensyon ang tanong niya habang halatang sinusuri ang itsura naming dalawa. Tumangulang ako at ngumiti, parang wala lang. Wala, siguro ang boyfriend ko na lang ang magpapaliwanag sa'yo pag nagkita kayo. Halos mamatay sa galit ang mukha ni Tito. Makinig ka, pero hindi ko na siya pinatapos. Kung ano man ang nakita niya kanina, siguradong malinaw sa kanya, sabi ko, sabay kuha ng bag ko. At sigurado akong malinaw din sa'yo kung bakit nangyari yon. Naiwan silang dalawa sa sala si stepmom na halatang hindi makapaniwala at si Tito na hindi alam kung paano magpapaliwanag. Sa likod ng nangiti ko, alam kong nagsisimula ng gumuho ang dalawang taong muntik ng sirain ang buhay ko. Sa paglabas ko ng pinto, ramdam ko ang bigat na unti-unting gumagaan. Hindi man nito mababawi ang sakit na binigay nila, sapat na para malaman nilang hindi ako basta-basta magpapatalo.